what's up? Welcome back din sa ating channel sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ganyan. Pag-uusapan natin ang balita mula sa channel ni PH TV. At sabi nga po niya dito, no, political advisor ni Xi nagsalita na. No, pinayuhan na wag umanong galawin ang Escoda at Sierra Madre. No? Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe sa channel ni PH TV. Nandiyan sa baba ang full video link. At kung kayo ay bago pa lang po dito sa ating channel, pa-click naman po ang subscribe button dyan sa ibaba. At pakilike na rin po ang ating video. Maraming salamat po sa inyo. At wag na natin patagalin to. Umpisahan na natin. Alamin natin, no? Kung bakit nga po ba, no? Wag daw pong gagalawin ng China itong Escoda at Sierra Madre, no? Dahil alam naman natin na malaking kaguluhan po yan, no? Pagka po pinakilaman nila, lalong-lalo na ang BRP Sierra Madre. No? Dahil commission pa rin po yan magpasa hanggang ngayon kahit bulok na po yan dyan, no? At yun po ang gustong mangyari ng China. Mga kababayan, bulukin po ang BRP Sierra Madre hanggang sa hindi na po ito mapakinabangan ng Pilipinas at yan po hahatakin ng China. Sabi nga po. Okay, alamin natin to. Let's go. Iniulat na isang source na pinagsabihan umano na isang political advisor ng Chinese Communist Party, si President Xi Jinping, na manahimik na lang muna upang makaiwas ang kanilang bansa sa gulo at tigilan pansamantala ang mga ginagawa nitong provokasyon sa South China Sea. Pinagsabihan ni Wang Huning, ang chairman ng People's Political Consultative Conference ng China, na dapat na manahimik muna si Xi Jinping dahil kapag ginalaw nito ang Pilipinas, siguradong makakatikim ng economic sanction ang kanilang bansa mula sa US government. Ayon sa report, sinabi umano ni Wang Huning na hindi pa ito ang tamang panahon para gumawa ng hakbang ang China laban sa Pilipinas dahil malakas umano ang ipinapakitang suporta ngayon ng Washington sa Manila. Well, totoo naman po, no, mga kababayan, na kung sakaling gagalawin po, no, ng China yung Escoda Shoal at yung BRP Sierra Madre, no, isa sa mga posibleng mangyari talaga is yung economic sanction, no, dito sa China. Okay, so kung makikita natin ngayon, no, sa sinasabi nga ng mga analyst, no, na bumabagsak, no, ang ekonomiya ng China. Okay, so ang tanging pag-asa lamang nila, no, sa ngayon na makabalik o makaangat, no, ang kanilang ekonomiya is yung mga oil deposits, no, at yung mga gas reserves po, no, na nandiyan dyan sa loob ng ating exclusive economic zone na talaga namang pilit nilang inaangkin, no? Yan po yung isa sa pinag-iinteresan ng China, mga kababayan. Kaya po talagang binabantayan nila yan, no, yung karagatan natin na yan, yung exclusive economic zone ng Pilipinas, no, talaga namang inaangkin po nila, no. Sabi nga 90%, no, ng South China Sea ay inaangkin po ng China, no, at kasama na nga po diyan yung Taiwan at ilang katubigan, no, dito sa Vietnam, Malaysia, no. At pagka ginalaw po talaga nila yung BRP Sierra Madre, yan na lang po, no, talaga namang magkakagulo. At malaki po ang suporta ng buong mundo sa Pilipinas, no? At isa na po sa mga apektuhan sa China is yung kanilang ekonomiya. Okay? Sinabi naman ng mga eksperto na tinutukoy umano na nasabing CCP advisor ang pinaplanong pag-agaw ng komunistang bansa sa mga teritoryong nasa pagkokontrol ngayon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At posible umanong naghihintay lang ang China ng tamang pagkakataon. Sa pa yan, mga kababayan, no? Iniulat ito matapos nangako ang Chinese Coast Guard na ipagpapatuloy ang mga ginagawa nitong law enforcement activity sa Ayungin Shoal na kung saan patuloy na iginigiit ng CCG na ang lugar ay bahagi ng kanilang tinatawag na Nansha Islands.
Sa isang pahayag na ibinahagi ng Chinese Embassy sa Manila, sinabi ni Ganyo, ang tagapagsalita ng Chinese Coast Guard, na 2 supply ship at 2 Coast Guard vessel mula sa Pilipinas ang iligal na pumasok sa Renai Reef nang walang pahintulot mula sa gobyerno ng China. Sinabi niya na mahigpit na binalaan ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa Renai Reef alinsunod sa batas at agad umunong sinubaybayan, sinundan at hinarang ng mga barko ng CCG ang mga ito. Idinagdag niya na ang China ay mayroong indisputable sovereignty sa Nansha Islands kabilang ang Renai Reef at ang mga kalapit na karagatan nito at mahigpit din nilang tinututulan ang iligal na paghahatid ng mga construction materials ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Sinabi naman ng tagapagsalita ng PCG na si Jay Tariela sa social media na sa huling matagumpay na rotation and resupply mission, isang CCG vessel ang nagsagawa ng isang mapanganib na maneuver laban sa isang PCG vessel na BRP Sindangan. Dagdag pa niya ng isang barko ng People's Liberation Army Navy na may numerong 630 ay agresibo umunong lumapit sa BRP Sindangan na may layong 0.5 nautical miles lamang malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nagbanta umano si US President Joe Biden laban sa pinaplanong paghatak ng China sa BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal at sinabi na buburahin niya ang komunistang bansa sa mapa kapag ginalaw nito ang nasabing warship. Binalaan ng US President ang China matapos makakuha ang Estados Unidos ng intelligence report tungkol sa pinaplanong sapilitang paghatak ng Chinese military sa BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Sinabi naman ni US Defense Secretary Lloyd Austin na sakop na Mutual Defense Treaty ang BRP Sierra Madre at kapag ginalaw ng Chinese military ang nasabing barko, siguradong magkakagulo umano sa Indo-Pacific region. Nangako si Austin na magpapadala sila ng barko sa Ayungin Shoal upang tulungan ang gobyerno ng Pilipinas na bantayan ang BRP Sierra Madre sa gitna ng pagdami umano ng mga Chinese vessels sa nasabing lugar. Iniulat ito matapos inihayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro na magtatayo ang gobyerno ng karagdagang base para sa militar at civilian agencies upang protektahan ang archipelagic baseline ng bansa. Sinabi ni Chodoro na hindi pa nila tukoy ang mga lokasyon ng pagtatayuan ng mga bagong base, ngunit inatasan niya ang Armed Forces of the Philippines na itayo ang mga ito sa dulo ng mga archipelagic baseline ng bansa. Yun dapat. Ayon kay Chodoro, na mga base ay magiging Joint Coast Guard, Philippine Navy o Philippine Air Force at civilian sites dahil kailangan umunong protektahan ng AFP ang ating mga baseline at ang planning at groundwork para sa karagdagang mga base ay magsisimula sa susunod na taon. Samantala, inakusahan ng China ang Pilipinas ng trespassing sa karagatan na malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea dahil hindi umano humingi ng pahintulot ang Philippine government mula sa Chinese government. Sa isang pahayag, sinabi ng People's Liberation Army Air Force Senior Colonel Chan Jun Lee, ang tagapagsalita ng Southern Theater Command ng kanilang Navy at Air Force ay sinubaybayan, binantayan, binalaan at hinarang ang mga Philippine military vessel sa South China Sea. Sinabi niya na ang Pilipinas ay seryosong lumabag sa soberanya ng China at international batas at mga basic norms na namamahala sa international relations at maaari umano itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan at maling kalkulasyon.
Alright, sa mga babayan, no? Ay, anong masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-its tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.